Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. More determined now to have former Congressman Zaldico need to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya. Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin kapag siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Hala, te, parang hindi abogado. Kailangan daw humarap sa notaryo publiko para mapatunayan yung kanyang akusasyon. Te, it doesn't prove ng isang notaryo, ibig sabihin totoo na. Ang dali-daling pumunta sa totoong notaryo eh. Pupunta ka lang doon, papanotaryo mo, ito statement ko. Ano tatanong ng abogado? Totoo ba yan? Imbestigahan natin yan. Alamin nga natin kung totoo yan. Ano ba yan? Oh, tinan ko nga. Sandali, mali ata yung sinabi mo dito ha. Bakit? Ganito ba to? O, paano mo nasabing inutusan ka? Ganito na nga ang notaryo, te. Saan ka nang galing? Dapat ma-disbar yung mga ganito. Para daw masabing makatotohanan yung kanyang kailangan ng notaryo. Pambihirang buhay, Hindi ko maintindihan. Alam mo, sa totoo lang, tinanong ko rin yan eh. Noon pa. Ang kontrata ba, kailangan notaryado para maging legit? Hindi naman lagi eh. It's not really necessary. It's a good advance lang. Ang notaryo, para lang masabi na ikaw talaga ang nagsulat niyan. Hindi ibig sabihin, yung sinulat mo tama. O yung kontratang pinirman mo tama. Hindi, yun lang para lang mabawasan na yung yung mga procedures sa korte. But it doesn't prove that it's true. Ate naman, ewan ko sa'yo, abogado ka ba? Te, abogado ka ba, te? Yung totoo, abogado ka ba, te? Dahil mismo sa kanya mga sinabi ko, ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former Alam Congressman? mo, mahina rin yung media, no? Sana sinuplak yan eh. What do you mean? Anong inconsistency? Asan yung inconsistency doon? Kaya lang, wala eh. Yung mga media dyan, wala naman. Media-medyahan lang. Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una,
Hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Dapat niyang patunayan ng banta sa kanya. May gali. So, yung pagbabanta may resibo? Pagbabantaan ka ng isang tao, kailangan mo may resibo? Hindi, ano yun eh. Kung meron kang intel na meron siya yung may plano isang tao, pakipirmahan nga itong intel ko ito. Pirmahan mo nga itong intel. Sige na, sige na. Oh, binabantaan mo ko eh. Pirmahan mo nga ito. Mapag-alaman ko eh. Para naman patunayan ko sa taong bayan na meron akong intel na papapatay ako. Ganun ba, te? Sumasakit talaga ulo ko dito. Pabili nga ako dyan ng... ano ba yun? Ano bang mga gamot dyan sa sakit sa ulo? Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa corruption sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. But biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito. Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Ako na sasagot sa'yo. Ako na sasagot sa'yo. Ebidensya? Tingnan mo na itsura ni Zaldico ngayon. Ayan palang ebidensya na yan eh. That's a physical evidence. Alam mo kung bakit? Sabi ko nga sa inyo eh, your money can buy you a bed but not a sleep. Your money can buy you a house but not a home. Kita nyo itsura niya ngayon? Diba parang nag-intermittent fasting ng mga 5 taon? Nakita nyo? Halatang stress na. Anong motibo? Siya yung tinuturo eh. Lahat siya. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, lagi ko nga sinasabi ito bago ko pa ito makita itong video ni Zaldico, sabi ko talaga sa sarili ko, at saka sa mga nagtatanong sa akin kung uuwi pa daw si Zaldico, tingnan ninyo kasi ang konsensya, uusigin ka niyan. Lalo na pag mag-isa ka na, matutulog ka na. Mag-isa ka. Alam nyo ba kung bakit ang tao kailangan matulog? Aside from physical reasons, kailangan mong mag-rejuvenate, kailangan mong magkaroon ng pahinga, ng rest. Aside from that, talagang you would be doon ka lang matatahimik. Doon ka lang mapapag-isip. Doon mo, kaya nga hindi nyo ba napansin? Ito this is a logic na, isipin nyo, this is a wisdom from the scripture. Di ba naalala nyo si Jacob nung pagod? Di ba? Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Pinatulog. Aside from physical, meron din po yun pagdating sa emotions, meron din po yan pagdating sa kaluluwa. Kaya ang tao para bagang inalaw o para hindi pala inalaw. Bakit kinailangan ng tao matulog? Kasi diyan magkakaroon ka ng pag-iisip eh. Pag-gising ka kasi, pwede mong tapalan niya ng party-party, idum-inom, droga-droga, babae, para masaya, para lahat. Pero mapapagod ka eventually. And you have to sleep. And during that time that you're about to sleep,
Diyan mo mauunawaan kung asan ka na. Diyan mo makikita kung asan ang state ng kaluluwa mo. Diyan ka mapapaisip. At diyan din pumapasok ang mga guilt factor, mga konsensya mo. Diyan mo na. Diyan mo na makikita. Bakit ko sinasabi ito? Sabi ko nga sa inyo, yung mga mayayaman, hindi porket mayaman yan sa tingin nyo nakakaroon ng rest yan. That is something na very, very hard. Kaya nga alam nyo, yan ang unang ginawa at sinabi ng Panginoon sa atin. Pag ako ang nasa puso nyo, you would have peace. No matter what is happening in this world, you would have peace. Hindi ka kasi aalisin ng Diyos doon sa sitwasyon mong yun eh. Pero meron kang peace. Yan ang isang bagay na hindi makukuha ng taong nagkakasala. Peace. So anong ibig sabihin nito? Simple lang madam. The reason why I think kaya siya nagsalita na ay binabagabag na rin siya ng konsensya niya. Binabagabag na rin siya ng kaluluwa niya. At the same time, hindi niya matiis na ako lang. Ako lang ba ang babansagan na corrupt? Na i-equate sa word na corruption? Na i-equate sa flood control project? Hindi ako papayag. Iyon ang dahilan niya, malamang, aking opinion lamang, kaya siya nakapagsalita. Kaya siya nagsalita na. Hindi tama to. Kaya tingnan niyo, stress na stress yung mama, oh. Walang I don't think nag-exercise siya, no? Kaya nagda-diet siya. Kaya pumayat siya ng ganyan. Hindi, stress yan. Out of stress. Babagsak talaga yung katawan niya. Tingnan mo si Romualdez, pumayat din. Pareho sila. Nung nag-uusap pa sila noon, ang saya-saya nila, nakangiti, ang bobotsog nila. Ngayon, ganyan na. Stress. Sabi ko nga sa inyo hindi natutulog ang Diyos. Kung sa tingin ninyo, wala na solusyon sa buhay na ito, lalo na sa Pilipinas, wag ho tayo Dahil lahat po yan natutulog. Lahat po yan babagabag ng konsensya nila. Lahat po ng gumagawa ng katarantaduhan sa Pilipinas, mapapaisip yan one way or another. Maaano yan ng kanilang konsensya. And I think that's what happened with Zaldico. Kaya siya nagsalita. Sandali, kailangan ko nang ilabas to Ngayon, sigurado ako, 100%, I'm really sure na nailabas niya na yung nalalaman niya. Ay kahit pa paano, makakatulog na siya na maayos. Kasi nalaman na ng taong bayan kung ano talaga nangyari. Again, hindi ko sinasabing walang kasalanan si Zaldico. That's not my point. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang punto ko lang dito, yan ang dahilan kung bakit siya nagsalita. Gusto niya nang ma-release Sabi nga nung kanta, please release me, let me go. Gago! Ganyan Diba pagka may problema ka, anong isang ang solusyon sa iyong problema? Huwag kang mag-isa. Huwag kang mag-solo. Kumausap ka ng matinong kaibigan mo, sabihin mo lahat ng nararamdaman mo para mailabas mo. Ganyan ang ginawa ni Zaldico, inilabas niya. Ito, ganito talaga yan Pak. Anong? Is it 100% the truth? Maybe not. Maybe binawasan niya yung para sa kanya. Pero, sigurado ako, para ma-release siya, sinabi niya ang karamihan ng katotohanan doon. Ganun lang kasimple yun, madam. Hirap bang tanggapin? Kailan ka kaya magigising sa konsensya mo? Kung kami po ang tatanungin nyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Alam namin! Most probably, para namin. itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Meron. Yun ang pinaka-basic. Meron! Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya.
Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Wow! Hindi. Gago! Ito ang klase ng taong nagbubulag-bulagan. Madam, mas nagalit kay Saldico? I don't think so. May galit pa rin. May galit pa rin ako eh. Kasi kasangko talaga siya eh. Kasama sa tingin ko eh. Lalo na sa pag-amin niyang to. Kasi baaring hindi siya nagnakaw pero pinayagan niya. Ano ya? Pinayagan niya insertion eh. O inamin niya. So hindi nababawasan yun. Pero kahit papaano, dito, sa totoo lang, mas pagtitingnan nyo sa social media, medyo pinuri na nga siya. Medyo inaano na. Hindi man bayani, pero kahit papaano, natuwa ang mga tao dahil finally, kahit nga yung mga basketball player, nakita ko lang mga basketball player, nagko-komento na rin at sinasabing, si Marcos, alam mo yun, natuwa ang tao kasi finally, who the fuck, eto na lang who the fuck maniniwala na si Saldico lang ang may kasalanan dito? Sige nga ho. Sinong nasa tamang pag-iisip na kaya lahat ni Saldico to? Party list congressman? Siya lang ang nagnakaw lahat nito? Ganon? I don't think so. Ngayon, mas naliwanagan na tao. Kaya pala niya nagawa yun. Yun ang nga nasa isip ng tao ngayon. Kaya niya pala kayang gawin yun. Kaya pala ang lakas ng loob niya. Remember hindi po ako nagsabi nito. Yung mga nag-akusa sa kanya. O lalo na yung mga congressman dyan, na isang congressman dyan na ngayon pinipilit iligtas si Marcos. Diba? Bilyon. Mantakin mo yun. Bilyon. But at least ngayon, we are really seeing it. Na, kaya naman pala niya kaya. Kaya naman pala siya nakalusot. Kaya naman pala, kasi mantakin mo yung sinasabi pa lang ni Tiangco na insertion, yun ngang sinasabi nila yung nagpa-park. Sabi nagpa-park, insertion muna natin, project dito, 50 billion. Lagay ko sa distrito mo. Park ang tawag doon. Pero yung sagasa, hindi mo nasasabihan yung congressman. Mabala ka, basta maglalagay ako ng budget dyan. Kukunin ko yan. Diba yan yung sinabi ni Tiangco? Magiging malakas ba ang loob mo na ganyan? Kung isa ka lang, nobody? A representative of a party list? Sa totoo, alam naman ng tao yan sa Congress sa House. Pag representative ka lang ng party list, medyo nandun ka sa tabi Pero ikaw, representative ka ng party list, sasagasa ka? Sasagasa mo ibang mga congressman, ako maglalagay akong pera dyan, maglalagay ako dito, maglalagay akong project. Walang iimik sa inyo, putang ina nyo. Ganon ganon ang nangyari. According sa kwento ni Tiangco, according kay Tiangco, sumagasa ng kung ano-anong congressman. Kung ikaw congressman na taga-district na yun, sandali, bakit ako may project ditong 100 million? Sino naglagay nito? Si Saldico. Putak! Sino yan? Ganon? Papalag ka? Hindi ka papalag kung alam mong hindi lang si Saldico nagpalagay dyan. May boss yan. At sino boss niyan? Yung tinuro ni Saldico, si Speaker tsaka si Marcos. Palag ka? Papalag ka ngayon? Sige, bilang congressman na nagpark ka ng project dyan o nagsagasa ka ng project dyan, papalag ka? Kay Marcos at saka kay Romualdez? Gusto mong mayari? Makomilik ka? Ngayon kasi yun ang laban ngayon komilik Tanggal ka dyan. Nagigets niyo ibig ko sabihin mga kababayan? Simpleng-simple.
walang maniniwala na si Romualdez, ay si Zaldico lang ho ito. Tanga na lang ang maniwala. Ewan ko, dito sa mga to, nagtatanga-tanga, no, talaga sadyang tanga. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, Na-explain ko na, huwag kayong paulit-ulit, ha? dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil so posible po na mag-spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating congressman ko? Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan? Muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat papunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron doong event. So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po natin Panic mode! magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin. Oh, hindi sila nag-panic mode. Sabi nga niya, papunta na nga tayo doon, diba, sa Intramuros. Hindi tayo nagpa-panic mode. Kaya nga tayo nagkaroon ng press con Siya mismo, sumuplak sa sarili niya. Kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Saldico, mas maganda po, umuwi kayo dito. Kung maaari. May plano ka ba kay Zaldico? Ba't gusto mo umuwi? Hindi. Sinabi na nga ni Zaldico may papatay sa kanya. Ba't mo pinauuwi? Hindi. Ako nagtatanong lang naman ako Madam Claire, sabi nga ni Zaldico may plano ng papatay siya. Lalo na sa sinabi niya ngayon. Tapos gusto mo siyang pauwiin. Bakit? Anong meron? Ba't mo gustong pauwiin? Bayan nyo na rin po yung ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Last two questions. First from Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations? Aside from denying it, does the palace intend or the president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinignan niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahitahing kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Kaya, Sorry, ma'am. be cautious. Now, follow-up question. As mentioned earlier, Zaldico's statements might spark a fresh outrage from the public. How concerned is the president with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo. Last question mula kay Vance Fernandez. Good afternoon, ma'am. Do you have any idea who is behind this tell-a-lie accusation? Duterte! Gago! Duterte na naman na may kasalanan yan! Naiisip ba ako? Ewan ko sa'yo, para kang tanga sumagot. May naisip ba ako? Sagutin mo na lang! Mahirap magsalita, pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists? Destabilizers? Ayan yun. Yan na. Duterte na yun. Yan yung lagi niyang sinasabi ng obstructionist si BP Sara Duterte. Ayaw lang niyang banggitin yung pangalan. Takot siguro. O lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Zaldico dahil siya po ay siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Thank you, Yusek Claire. Okay, go. Okay. Ma'am, last na lang po. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na madaming rally yung nangyayari, and yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy? Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila, ay direct cause ito ng emotional outburst, meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax?
kailangan po ito mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po to dapat na tinutulugan. Patungkol po doon sa, again, Maricel, ano yung second? Sa economy, kinontra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin, inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Na yan na naman! Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Duterte na naman! Gago! Duterte na naman! Anak ka ng wedding talaga, oo. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat ng nakaraan, ngayon po natin nililinis. At malamang, isa ito sa nagiging... Alam mo, sa totoo lang itong babaeng to, sigurado ko kaya ito inilagay dyan. Para feeling ko lang talaga, ang description niya, i-troll mo ang mga Duterte. Awayin mo ang Duterte, lalong-lalo na si VP Sara Duterte. Yan ang trabaho mo. Hindi ka spokesperson, ang trabaho mo, basher ka. Kasi sa'yo kukuha ng mga topic yung mga tatanga-tangang loyalistang vlogger. Kasi alam mo, yung mga loyalistang vlogger, ang utak nun, ang utak nun, negative 50. Ito, negative 10. So kahit papano, umangat ng konti, di ba? Gago! Pero hindi pa rin umabot sa zero. Ganun. Nilagay siya dyan para magkaroon ng pandibank. Yung mga vlogger na pinulot mo sa kanto. Dumadami na ngayon yung mga bayar ng vlogger na pinulot mo sa kanto. Natangina pag pinakinggan mo. Wow. What the? Bakit walang matalino sa kanila? Wala kang normal eh. Yung na lang normal. Wala sa kanilang normal. Puro talaga. May sayad. Pakinggan pa natin itong isang reaction bago tayo kasi tawan-tawa ako dito. Grabe. As of now, walang probative value kasi hindi naman under oath eh. Yan. So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Ayan. So, eto na nga, isa sa mga reaction ay eto pong si Pinky. Etong si Ping Lacson. Ping Lacson, alam mo, kahit pilit ninyong, sabi nga ni Marcoleta, anong drama ba yan? Yung pag-alis-alis mo pa sa Blue Ribbon, tapos babalik ka rin naman pala. Tapos, di ba, meron pang balita na supposedly mag-zoom etong si Zaldico, tapos biglang nawala. Ay sabihin, biglang hindi na daw kasi bla bla bla. So naglabas na lang si Zaldico ng kanyang statement. Hindi, kasi ito kanina, during the Senate, marami silang gustong pasabugin. Yung lalo na doon kay Alcantara. Ang dami nilang gustong pasabugin. Kaya lang, sabog na sabog sa social media yung statement ni Zaldico. So naging walang kwenta yung Blue Ribbon kanina. After, tinanong siya kung anong, hindi nga tinanong yung mga topic doon kanina sa loob ng Blue Ribbon. Ang tinanong kay Zaldico. So ito, pinipilit na naman nilang walang kwenta daw yung dahil hindi daw under oath, under ganyan-ganyan. Alam mo, step by step yan sa tingin ko. Sa tingin ko, pag kinasuhan ninyo si Zaldico, kasi based doon sa interview ng lawyer ni Zaldico, mukhang magkakaso rin sila. Kakasuhan din nila yung dapat kasuhan. Yun ang parang basa ko doon sa sinabi ng lawyer ni Zaldico. Nakita ko yun.
Tapos, halatang halata na tila inililigtas mo etong bata mo. Si Romualdez. At saka, halatang pinoprotektahan. Kaya nga ako natawa eh. Bakit? Kasi may nakita akong post. May nakita akong post nito ni Kati Binag. Naku po, patay tayo dyan, Kati Binag. Lacson, stop na sa pagtanggol. Friend ka naman ni Zaldico, ginamit mo nga yung helicopter niya eh. Nagsalita na siya, tigilan na ang drama sa Senado. Eto pala, kaibigan mo, nagpakita siya ng video. Di ba? Wait Eto, yung helicopter ni Zaldico, pinakita yan. Tapos, ito, pati influencer, pinasakay dun sa helicopter. At ayan, yung helicopter na ginamit, parang parang I think campaign to kasi meron dito sa pangalan ni di ba? Parang during campaign to. So, ibig sabihin, dati ka palang friendship. Kaya, ibig sabihin, may konektado ka pala kay Zaldico. Bakit hindi mo sabihin ngayon yung totoo? Dahil ba meron kang connection din kay Speaker Romualdez? Ako, nagtatanong lang ako Kasi, ewan ko, para tilang takot na takot ka. Kaya wala na naniniwala sa'yo. Hindi ko nga maintindihan. Nandiyan ka pa sa Blue Ribbon, pero wala nang naniniwala sa sinasabi mo. Ayan kitang-kita na na ikaw ay talagang kaibigan nito kasi wala namang pahiram ka ng helicopter nang hindi ka kaibigan. Ito'y share lamang ni Kati Binag. Hindi ko alam kung totoo ito, Kati Binag. Pero dito mga kababayan, makikita ninyo na isang malaking kalokohan po yung sinasabing dahilan ng Malacanang about Zaldico, yung sa NEP. Bakit hindi inilagay sa NEP? Bakit kailangan ilagay pa sa insertion? Di ba? Ayun, kitang-kita nyo na dito. Ipinakita natin mga kababayan kung ano yun. At sinasabi na hindi daw nagpapanik ang Malacanang. Hindi nagpapanik pero grabe ito, pakita ko sa inyo. Kaya nga sa tingin ko mga kababayan, meron nagbabadyang martial law. Pinaplansya na ang seguridad sa gitna ng mga ikakasang protesta kontra katiwalian sa Linggo. Bukod sa libo-libong pulis, may mga itatalaga ring prosecutors sa iba't ibang lugar kung magkagulo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Talagang may pananakot pa. May prosecutor para talagang kulong. Kulong talaga agad ang mga manggugulo. Alam nyo, kung meron manggugulo, bantayan nyo yung rally ng mga makakaliwa. Yung mga iglesia ni Cristo, nagpunta na ako dyan sa rally nila. Hindi naman magulo. Nagpipiknik pa nga. Ang babait nga ng mga... Hindi ko sa inaano Totoo naman Nagpunta kami yan, naalala ninyo? Wala akong sumisigaw dyan ng resign. Walang ganun dyan. Pag tinanong mo yung mga tao, ang gusto lang naman nila, yung time na yun, kapayapaan. Ang tinunang rally nila sa EDSA, pagka mga hindi kaliwa ang nagrarally, hindi nagkakagulo. Di ba kahit nga yung mga tatanga-tanga dyang mga, sino ba yun? Ganun. Si Heydaria na sinabi niya yung mga nanggulo daw sa Mindiola nun, mga DDS. Pero eventually, nung nahuli ng mga pulis, sino ang mga nagpunta doon? Mga makakaliwa. Binail nila yung mga tao nila. At mismong pulis ang nagsabi, mga membro ito nung mga makakaliwa na nanggulo dun sa Mindiola. Hindi mga pinagbibintangan nila na Duterte supporter daw. Walang manggugulo. Pero bakit praning na praning kayo? Alam niyo kung bakit? Kasi galit na talaga tao. Higit 16,000 pulis ang ide-deploy ng pulisya para sa mga isasagawang rally na magsisimula sa Linggo. Sa taya ng PNP, nasa 300,000 tao ang inaasahang magtitipon sa People Power Monument at EDSA Shrine para sa rally na inorganisa ng grupong United People's Initiative.
100,000 naman ang tinataya ng PNP sa Quirino Grandstand, kung saan magtitipon-tipon ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ang DOJ magtatalaga ng mga prosecutor sa iba't ibang lugar, partikular sa Maynila at Quezon City, sakaling magkaroon ulit ng mga gulo gaya noong September 21 rally. Ang bantayan ninyo yung mga makakaliwa, ikulong nyo na kagad. Ang tagal eh. Know where this might, or we hope that it doesn't happen, but where it happens, we have our prosecutors ready on standby. Siniguro ng Armed Forces of the Philippines na tutulong sila sa PNP lalo kung may emergency. Si DILG Secretary John Vic Remulla, nagbabalang ang lahat na nagbabalak manggulo haharap sa batas. Sabay paalala sa mga magulang na paalalahanan ang mga anak na huwag sumama sa kung ano-anong grupo. 3 araw ang rally ng Iglesia ni Cristo simula sa Linggo hanggang sa Martes. Para raw kondinahin ang higanteng kasamaan kung saan sangkot ang mga opisyal ng gobyerno. Nanawagan din sila sa gobyerno na panagutin ang mga may sala at maibalik ang mga ninakaw na pondo ng pamahalaan. May mga grupo ring magmamarcha mula sa Plaza Salamanca papunta sa Quirino Grandstand para makiisa sa rally ng INC. Ang grupong United People's Initiative, pagpapanagot din sa mga sangkot sa katiwalian ang ipapanawagan. Yung po sigurong panawagan na mag-resign yung presidente hindi manggagaling sa UPI. Kaya namin gustong mag-rally, gusto namin manatiling gising at hindi tumitigil ang ating pagnanasa na magkaroon ng pananagutan ang mga may sala. Ayon sa Manila Public Information Office, may mga isasarang kalsada sa Maynila sa paligid ng Luneta Park. Chino Roses Bridge, Diwasang Bonifacio, at Ayala Bridge. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Makikisa ang PDP laban sa mga rally. We are mere participants. No? We're not the organizers of this, but we're organizing our party to take part. So kami po, ang balak ng PDP ay pumunta doon, mag-attend, makisama, makiisa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Yun. So sama-sama tayo ha. Hindi tayo parte ng organisasyon na ito. Ako hindi ko kilala yung kilala ko lang diyan si Jimmy Bondok kasi ako nagturo kumanta sa kanya ng Let Me Be the One eh. Pero yung iba hindi ko po kilala personal. Yung mga iba diyan kahit po sa iglesia hindi po ako related sa kasino man sa kanila o dito man sa yung ano ba UPI ba yun? Hindi ko rin kilala, hindi ko nakakausap yan. Ang kilala ko lang si Jimmy, pero at the same time, hindi po ako participant. Ako po ay pupunta lamang doon para makipag-suporta sa mapayapa at legal na pag-voice out ng aking saloobin. Okay? At isa pang pupunta doon, mga kababayan. Naku po, palakpakan natin to. I see. Ayan. Gigi Delana, idol. Yun. Sabi dito, ikakanta ko na lang. Yun. Ako po'y kakanta at makikilahok sa pagtitipon sa EDSA People Power Monument ngayong linggo, November 16. Sa People Power, EDSA ang punta ni Gigi Delana. Uy. Ako pupunta dyan para manood. Idol ko yan si Gigi Delana. Hindi totoo, galing-galing talaga niyan. Isa yan sa mga performer na favorite ko talaga. Gusto ko pong linawin, hindi po ako politiko, hindi po ako kumakampi, kumakalaban sa kahit sino. Ako po isang mga awit na lumaki rin sa hirap, isang anak na nangangarap lang na makatulong at makipagbigay ng konting ginhawa sa pamilya. Dati po wala naman ako lakas na loob o boses sa mundo pero natutunan ko minsan kahit maliit lang ang galingan mo kapag nagbigay ka ng puso, may maaabot pala yun. Kahit maliit. Kaya tayo mga kababayan, kung gusto natin, magdala tayo ng kartong-kartong chicharon o kaya ng tubig para sa mga kababayan natin. Walang maliit na tulong na hindi ito makakatulong sa ating kapwa. Kaya po, ako nariyan, hindi para makipag-away, kundi para magbigay ng sandaling katahimikan at pag-asa. Ramdam ko rin ang bigat na dinadala ng maraming Pilipino. Galing din po ako riyan. Hindi ko man alam ang lahat ng solusyon. Alam ko po kung paano umawit mula sa puso. Yon!
At kung may maibibigay man ako, iyon ay isang boses na nagdarasal para sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-ahon ng ating bansa. Kaya ikakanta ko na lang ang aking damdamin yun. Kantaan mo ako! Isang munting alay mula sa isang simpleng babaeng nangarap para sa bansang patuloy ding nangangarap. Sana makaahon na ang Pilipinas.